Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Muling sumikat ang araw sa maliit na bayang matagal ng tahimik, ngunit naging saksi sa mga damdaming pilit na itinatago at sa mga pangarap na unti-unting nabubuo. Ngayong araw, ang liwanag ay maihatid na panibagong simula, isang simula na kay tagal inantay at ngayoy isinulat ng puso. 3 buwan na mula nang huling nakita ni Mira si Liam. 3 buwang punang tanong, pangulila at lihim na pag-asa. Sa bawat pagsikat ng araw, ipinipikit niya ang mata at inaamoy ang sariwang bulaklak na bagong pitas mula sa hardin. Para bang sa bawat bangon nito'y muling nabubuhay ang alaala ng lalaking nagpaikot sa tahimik niyang mundo. Ngunit kahit ilang liham ang natanggap niya mula sa mga parokyano, kaibigan at tagahanga ng flower shop, wala ni isang nagmula kay Liam. Walang tawag. Walang pahiwatig. Para bang naglaho itong parang bula, kasama ang mga tanong na hindi niya masagot. Hanggang sa araw na ito. Mainit ang sikat ng araw ngunit malamig ang hangin mula sa amihan. Sa harap ng bulaklak ni nanay, abala si Mira sa pag-aayos ng mga bagong dating na rosas galing Tagaytay. Suot niya ang kanyang kulay lilang apron na may burdang bulaklak ng pag-ibig. Malapit na ang piyesta ng bayan kaya't dagsa ang mga order, mula sa simpleng baukwet hanggang sa magagarbong floral arrangements para sa munisipyo. Isang puting van ang huminto sa tapat ng shop. Walang kaingay-ingay ngunit nakatawag pansin sa mga dumaraan. Bumukas ang pinto. Mabagal ang hakbang ng lalaking bumaba mula roon, nakasuot ng simpleng puting polo at faded jeans, ngunit dala niya ang presensyang kahirap baliwalain. Si Liam. Halos mapabitaw si Mira sa hawak na sanga ng lavender nang magtagpo ang kanilang mga mata. Parang tumigil ang oras. Ang mga tunog ng bayan, ang huni ng tricycle, ang tawanan ng mga bata, at ang kaluskos ng hangin ay tila naglaho. Walang salita, walang kilos, tanging pagtitig lamang. Liam, bulong niya, halos hindi makapaniwala. Ngumiti ang lalaki. Hindi na iyon ang ngiting puno ng hiwaga, kundi ng isang lalaking buo na ang loob. Mira, tawag niya, habang mabilis na tumakbo palapit sa babae. Nagtagpo ang kanilang mga hakbang. Hindi man sila nagyakapan, sapat na ang pagkakahawak ni Liam sa kamay ni Mira upang mapawi ang lahat ng pangamba. Ang tagal mong nawala, mahinang sabi ni Mira, ngunit mailuha sa kanyang mga mata. Ang tagal kong naghintay ng tamang pagkakataon para bumalik bilang ako, hindi bilang Rivas, kundi bilang Liam na handang ipaglaban ang nararamdaman ko sa'yo. Hinaplos ni Liam ang pisngi ni Mira. Ramdam niya ang bahagyang panginginig nito, hindi sa takot, kundi sa bigat ng mga damdaming matagal nilang itinago. Huwag ka nang umalis, bulong niya. At tumango si Mira, bagaman hindi pa iyon nangangahulugang tapos na ang lahat ng pagsubok. Sa parehong araw, sumugod si Liam sa mansyon ng mga Rivas. Hindi upang muling tanggapin ang yaman o kapangyarihang dati niyang tinakasan, kundi upang ipakita sa lahat na hindi na siya ang dating anak na sunod-sunuran. Anak, bungad ng kanyang ama na nakaupo sa malaking upuan sa veranda. Anong pinagagawa mo? Sa media, sa board, sa pamilya mo, ikaw ang pinag-uusapan. Bumalik ka lang para manira? Hindi ako bumalik para sirain, mahinahong tugon ni Liam. Bumalik ako para ipakita sa inyong lahat na hindi ninyo ako kontrolado. Gusto kong bumuo ng sarili kong buhay, sa sarili kong paraan. Pati ang babae na iyan, tanong ng ama, maihalong panunuya sa tinig. Si Mira ang babaeng tinanggap ako kahit wala akong pangalan, kahit wala akong pera. At sa kanya ko nakita ang halaga ng pagiging totoo. Tahimik ang paligid. Kahit ang inang laging umaasa na magbabalik si Liam sa luho at sa kumpanyang minana ay walang nasabi. Sa unang pagkakataon, si Liam ang may huling salita. Kinabukasan, sa harap mismo ng flower shop, dumating si Isabella. Hindi na nakasuot ng designer na damit, ngunit baka sa kilos ang pagkukunwari niyang mapagkumbaba. Liam, wika niya, pwede pa nating itama ang lahat. Alam mong bagay tayo. Pwede nating pagsabayin ang negosyo at pagmamahalan.
Nanatiling tahimik si Liam, pinagmamasdan lamang siya. Hindi na ito tungkol sa pwede pa, Isabella, sagot niya, malamig ngunit hindi bastos. Tapos na tayo. At hindi ko kailangan ng pagmamahal na may kondisyon. Lumapit si Mira, marahan ngunit may lakas sa mga mata. Kung mahal mo talaga siya, hahayaan mo siyang maging masaya. At ang kasiyahan niya hindi ikaw, wika ni Mira, walang galit sa boses kundi katotohanan. Umiling si Isabella, tila natauhan sa sagot. At lumakad siyang palayo, tahimik at tuluyan ng lumisan. Kinagabihan, habang sabay na nag-aayos ng mga bulaklak si Mira at Liam sa likod ng shop, dumaloy muli ang isang seryosong usapan. Liam, wika ni Mira, habang pinipitas ang tuyong dahon ng sunflower, marami pa ring hindi sigurado sa mundo natin. Hindi madali ang daan na tatahakin natin. Alam ko, sagot ni Liam, pero ikaw ang dahilan kung bakit ko kayang harapin ang kahit ano. Huminto sa kilo si Mira, tumingin sa kanya. Hindi ako aalis, Liam. Hindi na. Kung may dapat tayong harapin, sabay nating haharapin. Hindi mo na kailangan patunayan pa ang sarili mo sa mundo. Sa akin, sapat ka na. Doon, tumulo ang luha sa mata ni Liam. Hindi ng kahinaan, kundi ng pagpapalaya, mula sa bigat ng inaasahan sa kanya bilang isang Rivas, at mula sa takot na hindi siya magiging sapat. Ilang araw makalipas, sa harap ng buong bayan, muling binuksan ang shop. Ngunit ngayong araw, may bagong pangalan ang tindahan. Liam and Mira's Garden. Ang bagong karatula ay gawa sa kahoy na may ukit ng mga sunflower at lavender, mga bulaklak na naging simbolo ng kanilang paglalakbay. Sa isang maliit na seremonya, lumapit si Liam kay Mira habang hawak ang isang maliit na kahon. Mira, sabi niya sa harap ng mga taong nagmamahal sa kanila, hindi ko pa kayang mag-alok ng kasal ngayon. Pero gusto kong simulan ang buhay na kasama ka, araw-araw, sa simpleng paraan. Binuksan ni Liam ang kahon, isang pares ng silver sunflower earrings na siya mismo ang nagdisenyo habang nasa ibang bansa. Isuot mo ito, hindi bilang pangako ng kasal, kundi bilang pangako ng paninindigan na kahit anong mangyari, ikaw ang pipiliin ko. Tumango si Mira, tinanggap ang regalo at niyakap si Liam. Sa yakap na iyon, ramdam nila ang tibok ng puso ng isa't isa, matatag, payapa at puno ng tiwala. At sa harap ng shop, habang unti-unting bumababa ang araw, hawak kamay nilang hinarap ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Hindi na sila isang misteryosong billionaire at isang simpleng flower shop girl. Sila ay dalawang taong nagdesisyong ipaglaban ang isa't isa, sa kabila ng nakaraan, sa harap ng kasalukuyan, at para sa kinabukasang magkasama nilang binubuo. At tulad ng mga bulaklak na kanilang inaalagaan, alam nilang darating ang mga unos, may malalanta, may malalaglag, ngunit sa bawat pagsikat ng araw, may bago na namang usbong na sabay nilang papalakihin. Sa bayan na minsang naging tahimik saksi, ngayon ay may kasaysayang patuloy na isusulat, hindi lamang ng pag-ibig, kundi ng paninindigan. Sa susunod na kabanata, masusubok ang tibay ng pagmamahalan ni Liam at Mira sa harap ng mga bagong hamon mula sa kanilang mga pamilya at sa mundong kanilang ginagalawan. Malalaman din nila kung paano nila mapananatili ang kanilang paninindigan at pagsasama sa kabila ng mga tukso at pagbabago sa kanilang buhay. Kaya abangan natin,